Magandang araw mga ka-mathematics. Ito po ang inyong Sir Andy at muli ako po ay magtuturo tungkol sa division of polynomials sa pamamagitan ng paggamit ng synthetic division. So this is a shorter procedure o yung pinaikling pamamaraan upang ma-divide natin ang polynomial na ating gustong i-divide. So ito po yung ating problem. Use synthetic division to divide p of x is equal to 3x cubed plus 4x squared plus 8 by x plus 2. So, for our solution, una, kailangan muna nating alamin kung yung ating expression ay naka-descending order of variable power of x. So, titingnan po natin sa atin pong dividend, meron tayong 3x cubed plus 4x squared plus 8. So, kung mapapansin nyo, ang nawawala po nating term ay yung ating pangatlong term, which is may kasamang variable x na ang exponent ay 1. So, ang gagawin natin dyan, mag-i-insert tayo ng 0 para po makompleto natin yung ating numerical coefficient na gagamitin sa ating pag-divide. So, eto na po yung kanyang mga numerical coefficient. So, unang term, 3x cubed, meron tayong 3. Pangalawa, 4x squared, meron tayong 4. And then, yung nawawala nating term na kasama ng x, yun po ay lalagyan natin ng 0. At yung constant, which is 8. So, dyan, kompleto na po yung ating mga numerical coefficient. So ngayon naman, base sa ating magiging divisor in the form ng x minus r, so since ang given natin na divisor ay x plus 2, so therefore, following the format, we have x minus r. So our r really is yung value na negative 2. So, ilalagay na natin yan dyan. So ngayon, ang una nating pamamaraan para ma-divide natin itong ating 3x cubed plus 4x squared plus 8 sa x plus 2, i-bring down natin yung unang numerical coefficient na 3. So, bring down 3. Ngayon, itong 3 ay ating i-multiply doon sa ating negative 2 na value ng r. So, 3 times negative 2 is negative 6. Ngayon naman, etong pangalawang column natin na nasa column ng 4 at ng negative 6, ang sunod nating gagawin ay i-add natin. So ngayon, by adding 4 plus negative 6, ang magiging sagot natin ay negative 2. So, ganun ulit, etong ating negative 2 ay i-multiply natin sa ating negative 2 na value ng r. So, pag multiply natin, negative 2 times negative 2, so magiging sagot ay positive 4. So, ulit, gagawin natin ang addition. 0 plus 4 is equal to 4. So, 4 times negative 2 is equal to negative 8. And therefore, 8 minus 8 or 8 plus negative 8 is 0. So, ngayon, pwede nating ilagay kung ano na ang kanyang magiging final quotient. So, eto na po siya. Yung ating quotient of x is equal to 3x squared minus 2x plus 4 and our remainder is equal to 0. So, paano po yung nangyari? Kung mapapansin po natin, yung ating pong unang numerical coefficient na nakuha ay 3. Yung ating bringing down. So, yan po ay ating ilalagay as our first term of our quotient. Kaya po, nagkaroon tayo ng 3x squared. Bakit po naging x squared yung ating kasamang variable? So, ang ating pong highest exponent sa dividend kanina ay 3. So, magma-minus tayo ng 1 para makuha natin yung first term ng quotient natin. So, 3 po yung ating exponent before, minus 1. Kaya ang highest exponent ng ating quotient ngayon ay 3x squared.
So, sinundan po ng pangalawang ating quotient doon sa numerical. We have negative 2. So, lalagyan lang natin ng x. And then, sumunod po yung 4. Yan na po yung ating constant kasi yung ating last na sagot ay yan ang magre-represent ng ating remainder. So, ngayon, ang ating final answer ay 3x squared minus 2x plus 4. So, ang remainder ay equal to 0. So, sana natutunan yung ating unang example. So, try po natin ang pangalawang example. Ito naman po yung ating problem. Use synthetic division to find the quotient of x to the fourth plus 8x squared minus 5x cubed minus 2 plus 15x divided by x minus 3. So, titingnan po muna natin yung ating problem. Kung mapapansin nyo po, hindi po siya pasunod yung ating mga exponent. So, hindi siya sumunod dun sa ating descending order of variable power of x. So, ngayon, ang gagawin natin, kailangan natin siyang iayos doon sa ating synthetic division nang naka-arrange ang kanyang exponent. So, ano ang pinakamataas nating exponent? Yun po yung 4. So, ibig sabihin, ang mauuna nating numerical coefficient na ilalagay ay 1, sumunod ang negative 5 kasi siya yung may x cube, at sumunod yung 8 dahil siya ay may x squared, at ang sumunod po ay yung 15 kasi siya yung may x raised to 1 na exponent. At ang last po ay negative 2 na yung ating constant. So, eto na po siya. Yan. So, ulitin natin. We have 1, negative 5, 8, 15, and negative 2. So, wala po tayong i-insert ngayon kasi po kumpleto yung ating mga exponent from 4 up to constant. So, we have 4, 3, 2, 1, and yung constant doon sa negative 2. So, ibig sabihin, wala tayong i-insert na 0 para mag-represent doon sa nawawalang term. Ngayon naman, titingnan natin yung ating x minus r. So, kung mapapansin niyo po, ang ating divisor ay x minus 3. So, therefore, following the format, ang ating magiging x minus r ay ang value ng r is positive 3. So, ilalagay na natin siya dyan sa ating tabi. So, we have positive 3. So, ulit. So, kagaya ng ating example dun sa number 1, i-bring down natin yung unang coefficient na 1. So, bring down 1. And then, multiply natin itong 1 doon sa value ng r na 3. So, 1 times 3 is 3 at ilalagay natin sa ilalim ni negative 5. Ngayon, si negative 5 at ang ating positive 3 ay i-add natin. So, negative 5 plus 3 is equal to negative 2. So, now, negative 2, kailangan natin ulit siyang i-multiply sa ating value ng r na positive 3. So, negative 2 times positive 3 ay negative 6. At yun ay ilalagay ulit natin sa kasunod na column sa ilalim ng 8. So, ngayon, add ulit 8 plus negative 6. Ang sagot ay 2. Ulitin ulit natin ang proseso. So, 2 times 3 dun sa ating r. Ang sagot ay ilalagay sa ilalim ni 15. So, add ulit 15 plus 6. Meron tayong sagot na 21. At ngayon itong 21, i-multiply natin sa 3. So, ang sagot natin is positive 63 at ilalagay sa ilalim ng last column na may numerong negative 2. And for the last, negative 2 plus 63 is equal to 61. So, itong 61, yan na po ang tatayo na magiging remainder ng ating quotient. So, ngayon, balik tayo sa pagsulat ng ating q of x or yung ating sagot. Q of x is our quotient. So, 1 po yung ating unang numerical coefficient. Ang ibig sabihin nun, ang 1 ay lalagyan na natin ng
x at saka ng exponent. So, balik po tayo dun sa dividend. Ang pinaka-highest exponent po ay 4. So, magma-minus tayo ng 1. Ibig sabihin yung ating quotient ay magsisimula sa x cube. Yan. Minus, kopyahin lang yung 2, dadagdagan ng x squared, plus kopyahin ulit yung 2 doon sa ating final answer, at dadagdagan ng x square. Ganun din, sumunod, 2x plus 21, yung ating constant, at yung natitira ay yun ang ating remainder, which is 61. So, I hope naintindihan nyo ang lahat ng aking paliwanag patungkol sa kung paano dinidivide ang polynomial expression gamit ang synthetic division. So, muli, don't forget to please like and share. And of course, kapag bago kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe. And thank you for watching. Bye-bye.